Good day everyone! So once again, ang pag-uusapan naman natin ngayon is kung ano nga bang mas maganda, magnegosyo sa Pilipinas o mag-abroad na lang. Okay, tapusin nyo tong video na to guys kasi baka may nasa situation kayo ngayon na nag-iisip kung ano nga ba yung sa decision making mo, kung mag-abroad ka ba or magnegosyo ka na lang. So yun, baka may makuha ka dito. Start na tayo. Bago ang lahat, may share lang muna ako sa inyo. So, bago nga pala ako guys pumasok sa mundo ng pagnenegosyo, sa business world, yan, is ang unang pinasukan ko or pinasok kong negosyo is networking. Yan, nagbenta-benta kami ng mga pampaputi, mga sabon, kahit lalaki ako. Okay, so dun pa lang parang nasa hardest part na kami dati. Imagine mo, hindi naman ako maputi dati. 'Di ba? Hindi naman okay yung skin ko din dati and all. Pero alam mo 'yun, makakabenta ka kahit wala ka nung binibenta mo. Ganun kalupit before. So yun nga, fast forward tayo. 5 years ako doon, almost. And 2019, December yun, burnout kami, burnout ako. So nag-iisip ako kung ano yung isa pang way para at least kahit papaano kumita ako ng pera pa. So yun nga, ang naging option ko doon is mag-abroad. 'Di ba? Kasi yung parents ko nasa ibang bansa. Ayun. So, no choice ako. Kailangan kong mag-abroad din. Yun na yung second option ko eh. Okay, so, dali-dali nun, 2020. Okay? 2020, January, nag-enroll kami agad ng pang-Korean language. So, nung nag-enroll kami nun, sobrang epic feel nun, guys. Kasi imagine mo rush na yon January 7, I think, 2 weeks lang, 2 weeks lang or 3 weeks lang, ganon, biglang exam na agad. So ako, hindi naman ako mahilig dati sa Korean movies. Diba? Hindi na naman ako marunong magsalita. Okay, so ang nakakatawang part doon, 2 to 3 weeks lang, bigla ng exam agad. So, yun, nag-exam ako dati. Naalala ko, paper-based test pa ako noon. So, sa awa ng Diyos, boom, bigla akong pasado. Okay, pinalad ako doon. And dumating yung point, March, dalawa kasi yun eh, paper-based test, tsaka skills test. So, ano naman yon, interview, tapos ano na, puro actual na, speed, ganyan. So, nung March na, bandang March na guys, ayun, totoo yung malupit. Yung ready na lahat, goods na lahat, pwede na kaming, antay na namin yung resulta, tapos pwede na rin mag-skills, tapos biglang nag-pandemic. Yun yung malupit na part. Biglang, boom, lockdown lahat. Diba? So, parang na-down ako nun, kasi, parang nangyari doon, yun nga, lockdown na. So, in short, biglang pinalad ako dito, tapos biglang ganito yung nangyari. So, parang fuck up yung life ko nun. 'Di ba? So, dati naman, biglang, yung partner ko naman, nag-start kami ng lip tint, yung lip tint. Isa din kami sa OG na nag-lip tint dati. Kaso, yun nga, ang problema, biglang imagine mo, nag-invest kami ng parang ang pera niya lang dati doon, 3,000, ganun. 'Di ba? Tapos, ininvest namin lahat na, I think, nabenta niya pa ata yung iPad niya noon. Yan, siguro may mga 8,000 ata kaming mga puhunan nun. Invest namin lahat doon. Tapos biglang, boom, biglang pandemic. Imagine that. Di ba? So, ayun. Pero ang maganda namang part doon, kahit pandemic, binibenta namin yon. And doon ko napatunayan na minsan, pag hindi ka pumayag na hindi pwede, talagang pwede eh. Di ba? May mga mindset kaming ganun na pag pwede, magiging pwede yan. Parang ganun. And ako nun, akong pera ko dati naman naalala ko, 1.5 naman. Ang ginawa ko dati, bumili ako ng ornamental fish. Yan yung mga gapi. Ayan, ayun, sa ako sa mga OG dati dito nun. Diba? Pero may mas OG pa naman sa akin. Pero yung mga pure breed na malulupit dati, talagang ininvesan ko yun. Marami din akong nakilala doon. Kasi dati, ginawa ko lang siyang hobby. Kasi ang ganda nga naman kasi, may yung bahay mo, sabihin mo na lang, may aquarium, diba? Tapos may mga isda naglalaro-laro na ganyan. 'Di ba? So yung hobby ko na yon, ginawa kong pera. 'Di ba? Yung una, bumili ako sa pet shop, tapos brinid ko, dumami. Tapos dumating yung point na nung dumami yon, binenta ko din yun sa pet shop. Binili din nila. So ginawa ko, nung nagkapera ako noon, pumunta naman ako ng Cartimar. Ayan, dati sa Cartimar, punta ako noon. Dami kasing doon eh, mga, 'di ba, mga pet, ganyan. Punta ako doon ako bumili ng mga pure breed, ganyan, etc. Pero ang hassle nun is yun nga, yung transportation, mga ganyan before, sobrang hirap nga. Kaya ang nangyari nun, bago yun,
may mga online na akong nakilala. Then, ang nangyayari dati, nakikipag-transaction ako through online. Pinapadala nila LBC yung mga isda. Dati, ang bentahan ng isda, guys, na pure breed, sabihin natin, naalala ko, HB red, ganun, HB blue, half black blue, half black red. Kasi, tryo kasi yun dati sa Gapi. Dapat dalawang babae, isang lalaki, para makapag-breed ka. Ganun yung sistema. Tapos, pag breed mo yun, ang maganda kasi sa Gapi, guys, kaya natripan ko yun, live bearer siya. Pag nanganak isda agad, hindi na kailangan ng itlog. Okay, yung itlog, kailangan mo i-hatch pa yun eh. Ayun kasi rekta isda na. So yun, I think sa Rizal lata ako nakahanap dati nun, tsaka ng, yun nga, Cartimar, may mga ako dun dati. Pinapadala nilang LBC. Ginbes ako dati nun, grabe. Bounty, imagine mo yung 8 to 10K ko, binagay ko lahat doon. Tapos yung pinadala sa akin na yun, lang siya, plastic ng yelo, tapos naka-tupperware lang siya, tapos naka-tape siya, ganun. LBC lang pwedeng padalan dati ng ganun eh. Tapos yung malupit na part nun, pag dumadating sa'yo dito, may tendency patay yung isda. 'Di ba? So, no choice ka. Kailangan mo, accept mo yun eh. Kumbaga, ship on your own risk. Ganun yung nangyari. And to cut the long story short naman sa fishing game ko dati, as in, ang dami kong nabentan. Kumuha pa nga ako ng may tropa din ako dati na gumagawa ng aquarium. Ako gumawa ka nito. Tapos ako gagawin ko, de-designan ko sa loob, ganyan-ganyan, etc. Ganun yung game ko dati. Hanggang, kasi ako, nag-release ako minsan, supply demand talaga eh. Di ba, number 1 naman yon. So, yun, pandemic noon, rumatrat yung girlfriend ko sa anti-rad. Kami yung mga naunang ganun dito before. Tapos ako, ako nun eh, I think ang naalala ko nun, Wi-Fi. In-hold ko dati yung pupunta ako sa mga Globe, Smart. Binibili ko lahat yung dati, mga Wi-Fi. Minalak nga ako before na school dati. Di ba? Kaso hindi lang natuloy kasi scammer yung sa akin, yung nag-offer sa akin dati ng maramihan. Buti hindi natuloy, hindi ako napaya dun sa school na offeran ko. And after that, nagtinda rin ako guys ng, alam mo yung AirPods, di ba yung AirPods, may fake version nun, InPods tawag dun. Yung galing China din, di ba? Pag mo is, the Bluetooth device is connected successfully. Yung pag ginanon mo siya, sinalpak mo siya sa tenga mo. So, yun, at the same time, dami naming na-offer dati, football jersey, Stripe, yung football jersey, yung dami kong pinera, yung pinambili ko dati ng iPhone 10 ko eh. Imagine mo, 2020 pa lang yun, may iPhone XS Max na ako dati, di ba? So, parang yun eh, pumaldo ako ata doon, nasa, 40 ganyan, yung binili ko agad ng, cellphone. Di ba? Tapos wala ulit akong puhunan. Hindi, meron naman, pero item, mga ganyan. At the same time, hanggang una naming benta bago ako napunta dito sa clothing industry. Yan, yung short namin. Up until now, meron siya. 'Di ba? Malupit yung gumagawa nung namin noon eh. 'Di ba? So, yun yung short na nabenta na, yung nakuha namin na yun yung pinakauna naming benta regarding sa fashion. Okay, naalala ko pa pala dati guys, nag-ukay din kami. May mga may mga bata rin akong mga dati, mga suki. Shoutout dun sa mga tropa dati, yan sila Mark Brick, sila Aaron, sino ba ba? Yan, sila Ralph, sila Luis, di ba? And the rest. Pero solid yun kasi sila yung nagsusupport sa amin din dati nung andun na kami sa game nun. Nag-ukay kami at the same time nag-RTW din. Ayan, so yun yung mga unang suki namin talaga dati. Kung makikita mo yung closet nun, pag binuksan mo dati yan, boom, puro merkansya barata. Bago ko pala sila nakuha, is nag-live muna kami. Yan, ganyan. Post kami sa Facebook, nag-live kami. Naalala ko dati sa Facebook, kasama ko yung partner ko. Nagla-live kami dati. Ang tagal-tagal lang. 1 hour, 2 hours, 3 hours kami nagla-live. Isa lang nanonood, minsan wala pa. 'Di ba? Minsan 3, ganyan. So, wala ding bibilin. Imagine that. Pero naalala ko dati yung mentor ko, sabi niya sa akin, basta may isang nanonood sa'yo, or basta, tawag dito, basta may nanonood sa'yo, or basta may naniniwala sa'yo, wag kang titigil. Gets mo? So, boom! Yun na, dinire-diretso ko. And to cut na lang story short, 2022,
medyo naging okay na, nag-fast forward ako nagka-shop kami, yung shop namin dati, bahay lang. Yung bahay namin dati, ano lang yun, puro hollow blocks, mga ganun lang. Hollow blocks, blah, blah, blah. Okay, then yung hollow blocks, doon, nagsampay-sampay kami ng mga damit, and et cetera, doon. Hanggang nakilala kami doon. Imagine mo, ang bahay namin, kaduluduluhan pa. Pero pinupuntahan kami, puno tao dati doon. As in, sabay yun ng isdaan ko, tsaka nung damitan namin. Tapos, nag-decide na kami doon, na ang dami pupunta dito, ang layo natin. What if mag-shop tayo doon sa ano? 'Di ba? Sa may bandang malapit sa school. So, nag-shop kami doon, and good news naman, nag-prosper, bam, dati naalala ko yung unang shop namin. Shit, wala kaming CR noon. Nakiki-CR lang kami dati sa blended. Yan, yung ano doon, yung milk tea yan. Ganyan, hanggang yan, fast forward ulit, nagkaroon na kami, nakalipat kasi sa mas malaki, kahit papano, yung shop namin ngayon. The same time, nung nakalipat kami doon, and yun na, ito na, bandang 2022, hindi ko maalala, January ata to mga katapusan ng January, biglang may nag-chat sa akin, may nag-email, tapos dun sa GC namin, biglang, okay, yung mga examers, yung mga pumasa nung 2020, yan, kailangan nyo nang skills test. Ganyan, et cetera. And after nun, hindi lang skills test lilipad na talaga nga kami nun So yun yung yung decision making ko nun Yung decision making ko nung grabe talaga kasi anong gagawin ko, lumalaki ng negosyo ko. Tapos biglang biglang may opportunity na naman ako. Yung offer ng Korean, nasa 80 to 90k isang buwan. So, dito sa na to, business ko dati, hindi naman ganun kalaki din yung Sabi ko, mas pipiliin ko dito. Total, wala pa naman akong working experience kasi yun nga, talagang fruits, either benta-benta lang ako dati. Grab ko na lang din kasi alam ko maraming may gustong makapunta sa Korea, makapagtrabaho sa Korea, ganito, ganyan. So, try ko i-grab. After 6 months, eksakto June 1, nasa Korea na ako. Yan, tas yung girlfriend ko, siya yung nag-handle ng business namin dito sa Philippines. At the same time, ayun, ito yung malapit na part. Bago ako umalis, nagplano kami na mag-second branch na. And ang malupit na part dun, guys, is 2 months pa lang, nag-book na ulit ako pauwi ng Pilipinas. 2 months pa lang yun June pumunta ako, August na mga katapusan, nag-book ako agad ng ticket ko pauwi sa Pilipinas. Pero yung book ko, December 8 na. O sabi ko, para dun sa hindi naman magalit yung amo ko dun sa Korea, yung sajamnim namin. Sige, bigyan natin 6 months. So, yun, to cut the long story short ulit. Okay, so nung umuwi ako ng December 8, talagang, alam mo yun, sinasabi ko una, naging no choice ako. Talagang sabi ko, once na ginawa ko to, no turning back na. Wala nang atrasan to. Rat-rat na to, bahala na. Ito na yung pinili ko, papanindigan ko to. Ayun, kasi iba yung nakikita ko, iba yung nabivision ko. Ganon, 'di ba? Hindi naman instant talaga Sa business, ganyan, hindi naman talaga instant. Ganyan. So, yun, decide ako umuwi. To cut the long story short again, good news naman, after 2 months, yun, kahit papaano nakalabas tayo ng ng pang-logistics. Yan, kaya unang-unang binili ko talaga yung van. Kasi nga, syempre, maraming magagawa Diba? Same time, nagka-third branch kami, and fourth branch, and so on and so forth. So, ayun guys, balik nga tayo dito sa topic natin na magnenegosyo nga ba ako o kailangan kong mag-abroad. So, sa akin, ang sagot ko doon is, it's up to you pa rin. So, kung katulad ko kayo guys, before na walang responsibility, wala ka pang anak, okay lang magkamali pa, yan, ganyan, magnegosyo ka na lang dito. Kasi, syempre, di ba, normally naman, kaya ka din naman mag-abroad para ka magkapag-ipon, di ba? The same time, pag nakapag-ipon ka, uwi ka ng Pilipinas, magne-negosyo ka din. Diba? So, kung feel ko mas bata ka pa, tapos risk taker ka din, go for business. Pero kung ikaw may responsibility ka na, and may opportunity ka para mag-abroad, go mag-abroad ka. Lalo kung may anak ka na, may mga pinapaaral ka na,
Go mo. Kung ano yung possible na mas makatulong sa'yo sa situation mo ngayon, gawin mo yun. Okay, wala namang mali yan eh kung nasa business ka. Meron din naman ako kakilala na sa ibang bansa, nagbe-business din. 'Di ba? Meron din naman ako nandito sa... And don't get me wrong guys ha. So, sa akin naman, it's up to you naman yan eh. Pwede din namang mag-work ka. Pwede din namang mag-business ka or kung anong gawin mo. Wala naman sa akin yun eh. Okay, pantay-pantay lang din naman yan. So, ang point ko, meron din naman akong kilala, nag-work, 300, isang buwan nila, 300K, di ba? So, hindi mo rin pwedeng sabihin eh, sa negosyo, minsan, zero ka nga eh, di ba? Minsan, negative pa, di ba? You feel me? So, ayun guys, kaya ko lang naman ginawa tong video na to is para sa mga frustrated dyan na ano kayong gagawin ko? Mag-abroad na lang ako or magne-negosyo na lang ako sa Pilipinas? 'Di ba? So, para sa mga yun, so sa akin lang, kung ang motivation mo din is pera lang, yung motive mo doon is pera lang din, may pera din dito sa Pilipinas. Minsan, di mo naman kailangan lumabas ng Pilipinas para kumita ng pera. Maraming pera dito. 'Di ba? Hahanapin mo lang din talaga. Kasi imagine mo, diyan sa labas, 'di ba? Punta nga kami BGC last week, 'di ba? Nagde-drive akong ganyan, tapos biglang boom, building dito, building doon, building dito. 'Di ba? So, kahit saan ka makakita, daming ano, punta ako ng restaurant na ano, may mga Chinese restaurant, may mga Korean restaurant, 'di ba? So, anong point ko? So, pwede din, may pera pala dito. Kasi bakit yung mga ibang lahi pumupunta dito sa Pilipinas para magnegosyo? Pilipino, pupunta ibang bansa para magtrabaho, 'di ba? Kaya samahan nyo ako guys, lalo na kung ikaw bata ka na ayun, ang sarap sa feeling na bata ka pa lang kahit papaano nakaka-provide ka na sa family mo, nakakatulong ka na sa kanila, 'di ba? Or kahit hindi ka makatulong, basta hindi ka nakasama sa sakit ng ulo nila, ang laking tulong na yun, guys. Buti na lang pala nag-decide ako na mag-stay na lang dito, Pilipinas. Kasi marami mang non-stop naman ng problem, kailangan na nating tanggapin 'yon, 'di ba? Kailangan nating tanggapin na hindi natatapos ang problema. Pero mas nag-grow ako, mas dumami yung blessing dahil lang sa isang decision ko na yun na bumalik ako dito, tapusin ko na yung contract ko doon na dapat 3 years, 'di ba? Pero yung binigay niya sa akin is sobrang sobrang blessings, ang laking blessing. So yun guys, kung naghahanap kayo ng malulupit na outfit, basketball shoes, sneakers, ayan, Mercansya Barata, Facebook, TikTok, Instagram, and Shopee, available tayo dyan, and may own website tayo, mercansyabarata.ph. Salamat sa panonood guys, salamat sa pagtapos ng video na to. Comment kayo dyan kung may mga tanong kayo, like nyo na rin and share nyo na rin guys. So lagi yung tatandaan na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya, hindi ka rin mananalo kung hindi ka susugal. I'm out. See you next vlog.